magandang balita po. Nanganak na po ang ating mga inaantay na mga inahin ngayong August. At wala po sila ngayon, yung mga inahin, dahil po nasa pastulan. Ito po yung anak nila, dalawang babae. At dito naman po sa kabila ay isang babae at isang lalaki. At dito naman mga kagoti sa kabila ay parehas na lalaki. So ito pa yung isa dito sa kabila, lalaki rin to. At doon sa kabila naman, nandun pa sa kabilang kulungan, babae yun. So marami tayong ibebenta kasi hindi naman tayo nagpapatagal ng mga lalaki. So mga 4 months lang siguro i-dispose na natin yan. At ang ititira na lang naman natin ay yung mga babae lagi. Mga kagoti, napapansin nyo na marumi ang ating mga alaga ngayon dahil po yan sa tuloy-tuloy na pag-ulan at ang dinadaanan nila papuntang prairies ay maputik. Kagoti, ito na lang pala yung ating hinihintay ng mga anak, si number 61. Siya po yung nag-iisang naantay na lang natin para makompleto na lahat yung dapat mga anak ngayong August. Mga kagoti, ito pa yung isang na sinasabi nating pinanganak. Dito muna natin nilagay dati natin kasi nga maraming nanganak na sabay-sabay, hindi pa natin tapos lahat yung kulungan para sa kwarto-kwarto. Importante po kasi na mahiwalay sila doon sa karamihan dahil katulad niyan, sabay-sabay silang nanganak, hindi nila makikilala yung kanilang nanay at hindi nila mapapadede. Tinitingnan natin, inoobserbahan natin dahil nga puro bagong anak tong ating mga inahin. Tinitingnan natin, inoobserbahan natin yung mga maliliit na babies para alam natin kung ano magiging problema nila. Sa palagay ko naman, okay naman din yung kanilang dahil na kwarto-kwarto natin na sila at ligtas na sila doon sa mangyaring ipit. Naka-safe na sila at para kapag natutulog na tayo doon sa bahay, hindi na tayo nag-aalala. So maya-maya lang uwi na tayo at may hinihintay pa tayo na doon sa mga nanganak nating inahin, mayroon pa tayong hinaantay na isa ngayong buwan ng August. So malapit na rin yung magkatapusan at inaasahan natin na talagang aanak na siya. Ito na lang yun, si number 61. Malapit na rin talaga siyang magsilang. At kitang-kita na rin sa kanyang dede na talagang magsisilang na siya. Expected natin, iisa na lang talaga yung anak na ito. Susunod naman, yung bago ng ating bakang gagamitin natin. Ang target naman natin na maglalabas itong mga kinastahan mga January na ito. January, mga 3rd week ng January. At siguro mga 23, 24, 25, mga ganyan, anak na sila. At ang ating bagong bak na ang tatay niya. Kaya inaasahan natin na hindi na natin dadanasin yung magkaroon ng inbreed kasi napalitan na natin kung ano yung naging problema natin. At yun, at sa ating mga magkakambing, yun talaga yung nagiging problema. So hindi po talaga natin may iwasan yung mortality talaga. Kaya huwag kayong kung halimbawa kayo nag-uumpisa lang sa pagkakambing, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi habang nagkakambing kayo, habang nag-aalaga kayo, natututo kayo. Medyo masikip tayo dito mga kagoti. Ito po yung anak ng ating F1. Ito po yung nanganak na nung January 1, yung sinasabi natin na kinuwento natin na binagdi natin na buenamano natin noong 2023.
So, mga kagoti, sinasabi ng iba na 3 beses ng mga anak ang kambing sa loob ng 2 taon. Dahil 5 months ang pagbubuntis niya. Pero tayo, pinalad tayo. 150 days, 5 months. Manganganak siya ng 5 months. 5 months. Ito yung inahin natin na nanganak na noong January 1. So, pinalad tayo na ngayong August, nanganak ulit siya. At 2 naman ang kanyang pinanganak, ang inanak. At nakita natin na masisigla sila. Isang babae at isang lalaki. So, dito sa inahing ito, kahit F1 lang yan, nabibigay siya na sa atin ng biyaya. Mga kagoti, medyo dumidilim na, tayo magpapaalam na. At yung pong mga lalaki natin na pinanganak ngayong August, mga 4 months, i-release na natin kaagad yan. Mula sa araw na ito na kinuha natin sila ng video at inobserbahan, sila po ay i-release natin 4 months.